Magandang araw sa lahat. Nandito ulit ako para i-discuss naman yung sumunod pang part sa organizational theories o yung TOSA, 'no? Yung contingency naman tayo sa contingency. So, tapos na tayo sa classical, sa neoclassical, sa humanistic. Sumunod dun is yung contingency. So, familiar naman tayo sa term na contingency, 'no? So, hindi naman siya nakakalito. Ang ibig sabihin kasi ng contingency, kung may contingency plan, 'no, meron din namang contingency theories na kung saan ang pinakapunto niya lang naman is yung paniniwala na there is no best way, 'no? Ibig sabihin, di katulad ng sinasabi ng classical na kailangan nating mahanap yung best way sa pamamagitan ng scientific na method, 'no? Ang sinasabi niya, walang best way kasi situational o adaptive yung paraan ng pagma-manage o ng pagpapatakbo ng organization. Kumbaga, kung ano yung nangyayari sa kapaligiran, kung ano yung dinidemand ng environment, dapat gano'n yung mag-a-adapt yung organization, kailangan magbago, 'no? So, walang best way kasi kailangan nagbabago siya depende doon sa nangyayari nga sa environment. Kaya contingency. So, para siyang contingency plan, kailangan merong plan A, plan B, merong iba't ibang porma, hindi lang isa. Una na nga dun siyempre yung contingency theory na pinropose ni Joan Woodward, 'no. So, wala akong nakitang mismong formal na pangalan nung theory, pero sa kanya nanggaling yung theory kaya pinangalanan ko na lang Woodward Contingency, 'no. At ayan yung acronym, may acronym yung mga key terms niya, SMC, 'no. Pero hindi yun yung pangalan ng theory, acronym lang. Bakit SMC, 'no, kasi, yung contingency na prinopose niya is nagsasabi na merong tatlong kasi ang ginawa ni John Woodward, nag-study siya ng iba't ibang organization sa loob ng halos isang dekada, iba't ibang organization doon sa UK, hindi ako nagkakamali, nag-study siya, 'no, post-World War yun, nag-study siya kung ano yung mga organization, tapos nakita niya na yung mga organization na nag-survive is yung mga organization na nag-adapt doon sa environment. So, yung pag-adapt nila, nakita niya na merong mga environment na kinatutugmaan rin ng porma nung ano 'no, yung porma nung organization. So yun nga, kumbaga yung technology nung organization kung paano nila pinatakbo yung organization, may kinatutugmaan ring environment at kinategorize niya yun sa tatlong category, 'no. Una is yung small batch production o yung unit production, yung ibang tawag dun, na kung saan, ang ginagawa ng organization is gumagawa ng mga specialty products, 'no, parang yung mga customized na products, yung mga hindi talaga yung mga tawag dito, special, 'no, kumbaga isa lang, one of a kind lang yung mga product na ginagawa nila. Kumbaga ito yung produkto na 'to, siya lang yung meron nun kasi special yung pagkakagawa nun, parang handmade, gano'n. So, ang characteristic niya bilang organization is meron siyang short chain of command, 'no, tapos meron din siyang custom work and low automation. Ibig sabihin, tulad nga nung binigay kong example, low automation, ibig sabihin mababa lang yung paggamit ng mga makinarya, 'no? Parang ano talaga siya, more on handmade, personalized kumbaga, iba pang term dun, 'no? So yun, 'no, moderate yung size ng organization tapos meron lang short na chain of command. Sumunod naman dun is yung mass production, 'no? Dito pamilyar yung karamihan kasi meron na siyang ibig sabihin ng mass production, ibig sabihin marami na siyang ginagawa, 'no. Paano ba nangyayari yung mass production? Malaki yung span of control, mahaba yung chain of command, tapos ang characteristic niya meron kasing mechanization at interchangeable parts. Ano ibig sabihin nun? Gumagamit na ng makina, yung mass production, 'no. Tapos yung interchangeable parts, kaya siya interchangeable kasi standardized na yung parts. Hindi katulad ng customized na ito yung piyesa na 'to, dun lang yun, 'no. 'Pag sinabing interchangeable, ito bibigay ako ng halimbawa mamaya, 'no, yung sa mga piyesa, 'no, kaya may mga piyesa, kaya nabibili yung piyesa, 'no, at nagagawa pa rin kasi standard yung piyesa na yun, 'no. At pangatlo, yung panghuli sa categorization is yung continuous production, 'no. Ang characteristic niya naman is mataas yung hierarchy, pero narrow yung span of control. Tapos ang characteristic niya talaga is yung from raw materials
papunta doon sa finished goods, walang interruption, 'no? Kumbaga, mula dun sa raw product hanggang dun sa finished product, tuloy-tuloy yung proseso na yun, kaya continuous. Kasi raw product hanggang doon sa finished product, la tuloy-tuloy yun, hindi katulad ng mass production na baka pinuputol-putol pa siya sa process, 'no? Halimbawa, ito muna yung pag-aano muna ng mga electronics, tapos yung mga pag-assemble naman, gano'n, 'no? Pero pagdating sa continuous from raw product to finished goods, ano yung importansya nung category at yung mismong pinino-post na theory ni Miss Joanne Woodward, 'no? Ang pinaka-ano niya, pinaka-importance niya is yung contingency ng technology, 'no? Nabanggit ko naman kanina, 'no, na binabanggit yung mechanization, yung standardization, 'no? Kasi yung mismong theory niya pino-focus is dapat yung porma ng organization na binanggit ko kanina, yung mga hierarchy, yung span of control, dapat tugma yun sa technology na meron yung company, 'no? So, dapat tinutugma daw yun, kaya nga contingency. So, kung ito yung technology na meron kayo, mas magandang ito yung porma ng organization ninyo, kaya siya naging contingency, 'no? Kumbaga pipili ka dun sa tatlo, depende din sa technology na meron kayo, puwede niyong maging porma yun, 'no? Ano pa, yung theory niya, nabanggit ko na kanina na yung nag-aaral siya ng iba't ibang organization, pero yung mismong theory niya, napaka-applicable niya o napaka-useful niya sa mga organization ng manufacturing, 'no? Kasi kung mapapansin niyo, nabanggit niya yung customization doon sa unit production, tapos doon naman hanggang sa continuous production nung panghuli, 'no? Kumbaga production. So, in other words, manufacturing, 'no? So, yung mga principles na binanggit niya, yung works niya, yung mismong study niya is very applicable sa mga organization na nagma-manufacture, sa mga pabrika. Applicable pa rin naman yung mga images, kaya hindi ko na masyado in-edit, 'no? Kasi applicable pa rin yan, classical kasi yan tsaka neo-classical. Pero yung pinaka-point niya, 'no, kung bibigyan natin ng halimbawa yung tatlong category, nga nabanggit ko yung small batch customization. So, puwede mong isang halimbawa diyan yung custom tailoring, 'no? Ako personally, nagkaroon na ako ng oportunidad na kung saan magpagawa ng customized na pantalon tsaka customized na sapatos, 'no. So, yung sapatos na yun, yung pantalon na yun, one of a kind lang yun kasi sinukat sa'kin, sukat sa'kin. Tapos meron rin yung mga tinatawag nating specialized printing shops na kung saan, magbibigay ka ng personal mong design o magbibigay ka ng design mo ta's ipi-print nila. So, yung product na yun, yung prinint nila, one of a kind yun kasi customized yung design na yun, 'di ba? Small batch yun. Pangalawa naman yung mass production, yung kung saan pamilyar yung karamihan, is yung mechanization niya, 'no, yung mechanization at standardization. Kung titignan niyo halimbawa yung automobiles, 'no, yung automobiles 'pag pumunta ka ba sa sa paggawaan ng kotse, 'di ba nagbabanggit sila na bibili mo yung piyesa. Kaya nagagawa pa rin yung kotse kasi standardized yung piyesa. Ibig sabihin bibili mo lang yung piyesa na 'to, tugma pa rin dun sa model mo, 'no? Gano'n rin naman sa cellphone, 'pag nagpagawa ka ng cellphone o kaya ng TV, 'pag may nasirang piyesa, hihingin lang sa'yo yung piyesa, papabilin ka ng piyesa ta's gagawin nila. Kasi nga standardized yung parts, puwedeng gawin, 'no, hindi katulad nung customized o yung small batch o unit production. Pangatlo naman yung magandang mga halimbawa diyan is yung mga petrochemicals o yung mga langis, 'no. Kasi kung mapapansin niyo sa mga langis, 'no, ito yung ito yung raw materials, yung crudo, 'no, yung crudo, tapos lalabas na siya bilang oil, bilang product na, 'no. So, tuloy-tuloy 'yun, 'no, tuloy-tuloy 'yun ng walang interruption ng iba't ibang kamay, 'no, ng iba't ibang tao. Makina lang tuloy-tuloy from raw materials to finished product. Gano'n rin naman sa power plants, 'no. Ginagamit halimbawa is yung mga uling, 'no, yung mga coal, sinusunog siya, 'no, pinapapoy tapos nagiging kuryente. So, tuloy-tuloy 'yun kaya nga continuous, 'no, yung ano, yung coal tapos hanggang din sa maging kuryente na. Kaya nga ina-advocate rin yung renewable energy kasi 'pag uling, 'pag coal, 'no, hindi siya talaga sustainable. At, yung ano naman, tulad ni Joan Woodward, 'no, wala ring pangalan, 'no, wala ring pangalan yung mismong theory nila, hindi ko lang nakita. Pero yung gawa nila, yung kung saan na-picture yung gawa nila is sa librong pinamagatang Differentiation and Integration in Complex Organization, 'no, ang haba.
Pero ang nagsama dito, ang components is sina Paul Lawrence at si Jay Lorch, 'no. Ano ba yung tinuri nila, 'no, gano'n pa rin, contingency pa rin, 'no, na kung saan nagbanggit sila ng mga posibleng porma nung organization, 'no. Hindi lang isang porma, nagbanggit sila ng dalawang porma na aakma daw depende sa environment. Kung kanina is yung technology, sa environment naman ang tinutukoy nina Lawrence and Lorch. So yun, 'no, maraming maraming binanggit na term yung si Lawrence at si Lorch, 'no. Ah, yung dalawang key terms is yung differentiation and integration. Nakadepende yung porma ng organization sa pagtingin ng dalawang 'to. Ano ba yung differentiation? Yung differentiation yung process ng pagdi-divide ng organization mula sa specialized subsystem. Ano ba yung mga yun? Halimbawa, magkaiba yung production, magkaiba yung research and development o yung R&D, 'no. So, iba't iba yung parts na hina-handle nila sa environment. At since hindi lang yun yung pinagkaiba nila, 'no, hindi lang pangalan. Kasi kung titignan mo, iba-iba rin yung kanilang structure, iba't iba rin yung pagtingin nila sa oras o yung time horizon, iba't iba rin yung goal nila. Kaya nga ang tinawag is sub-environment, 'no. Nahahati nga sa degree of structure, 'no. Kumbaga yung differentiation nahahati pa yan sa iba't ibang parte, 'no. Una is yung degree of structure, 'no, kung gaano ka-formal o informal yung rules and procedures na meron yung department, 'no. Kung mapapansin niyo naman kasi totoo yun, 'no, yu yung mga rules na meron yung production ins ibang-iba naman yun sa mga rules na meron yung sales, 'no. Hindi sila magkaiba yung formalization nila, 'no, kumbaga yung degree ko hindi naman gano'n ka-formal pagdating sa siguro hindi gano'n ka-formal pagdating sa sales, 'no. Kasi pagdating naman sa production, 'no, kasi kailangan may standard procedure sila kung paano nila gagawin yung product, 'no. Gano'n na rin sa orientation, 'no, magkaiba yung focus nila pagdating sa goal, 'no. Ang goal nung ang goal ng R&D, innovation, magkaroon ng panibagong produkto. Ang goal naman ng sales, siyempre tumaas yung kita o bumaba yung gastos o paggastos dun sa produkto, 'no. Bukod pa dun is yung interpersonal orientation, 'no, na kung saan, tinitignan kung task focus ba o tungkol ba sa tao yung totoo naman, 'no, yung sa tao is yung social, 'no, social focus sila, nakaharap sila sa customer. Samantalang pagdating sa R&D hindi naman gano'n ka-ano, 'no, task nila tungkol dun sa paggawa nung innovation ng product. At iba rin yung kanilang time orientation, 'no, pagdating sa sales ang tinitignan nila is yung oras, 'no, oras yung mga ano nila, horizon nila, oras, araw, 'no. Samantalang pagdating sa research and development, 'no, ang tinitignan diyan is yung taon, 'no, kailangan nakakasunod ka sa trend, kailangan ikaw yung una, 'no, kasi research and development. So yun, yung sa sales, araw at buwan, pero pagdating sa research and development, tinitignan is yung taon, 'no. Tapos sumunod naman dun, 'no, isa pa sa key terms nila is yung integration. Bakit ba integration? Nabanggit ko kanina na ang dami palang pinagkaiba-iba nung mga iba't ibang sub-environment na yun, 'no, magkaiba yun sa research and development, magkaiba yun sa sales, magkaiba yun sa production. Ngayon yung point ng organization, kung gagawa ka ng organization, ng magandang structure ng organization, is i-acknowledge mo yung pagkakaiba nila pero gawan mo sila ng communication, 'no, yung mga linking mga pagtugmain mo sila kumbaga gano'n. Paano ba mapapagtugma yun, 'no? Mapapagtugma yun kapag may mga ginamit ka ng iba pang technique, 'no, halimbawa yung mga cross-functional, mga gano'n. Pero mamaya na natin pag-uusapan pa lalo yun. Bukod sa differentiation and integration kasi, 'no, yung pinakakilalang mga concept sa kanila is yung paghahati nila ng pagpapakilala nila ng dalawang uri ng organization, yung mechanistic tsaka organic, 'no. Yung mechanistic kasi low differentiation, 'no, kumbaga, maano lang, mababa lang yung mga pinagkaiba ng mga department, 'no. Tapos yung meron silang mga formal rules and regulation, meron silang higher level, yung span of control narrow lang, 'no. Kasi nga standardized, mechanistic, kumbaga, ito yung nakikita natin o yung binabanggit natin sa bandang mga classical theories, 'no, ito yung mga yun, 'no. Kasi yung mechanistic theories is
para sa stable environment 'no. Kumbaga, ito yung one best way 'no. Paano ka nga naman magkakaroon ka lang ng one best way kung hindi naman talaga nagbabago yung environment mo, yung stable environment. Kaya tugma yung mechanistic organization doon sa classical. Samantalang yung organic 'no, yung organic naman, ang characteristics niya is yung malawak na large ng span of control is wide 'no, kumbaga maraming nakapailalim dun sa iisang supervisor 'no, at yung less formalized lang yung procedure 'no, kumbaga nag-a-adjust 'no, kumbaga nag-a-adjust yung procedure depende doon sa environment o kung ano mang dynamics yung meron doon 'no. Hindi siya gano'n ka-structured at gano'n din naman sa decision making kung yung mechanistic is merong yung decision making nasa taas 'no, kumbaga nasa taas yung decision making ng mechanistic. Pagdating naman sa organic since malawak nga yung hawak nung iisang supervisor, so ang kadalasang nangyayari dun is yung manager na lang na yun o yung supervisor na yun, siya na yung nagde-decide. Middle management na yung nagde-decide kadalasan ng mga decision na nangyayari dun sa organization. Kasi kailangan nila mag-adapt dun sa environment 'no, hindi sila puwedeng umaangkla lang dun sa nasa taas 'no, kasi iba't iba yung nangyayari kada lugar, kada environment. So, nakasalalay talaga siya dun sa middle management, sa mga supervisor, sa mga heads, ah. Yun 'no, kung pag-uusapan na natin yung importansya ng theory nila Lorentz at Lorch 'no, kung si kung si Woodward 'no, si Miss Joan Woodward is tungkol sa technology 'no, nakaangkla yung contingency niya sa technology. Ito namang si Lorentz and Lorch ang tinignan nila is yung environment, yung external environment 'no. Sabi nila kung stable yung environment mo, kung wala namang masyadong nagbabago sa trends, sa kung ano mang demand 'no, mas tugma ka dun sa mechanistic organization na porma 'no. Kung yung environment mo naman is pabago-bago, paiba-iba ng demand 'no, paiba-iba ng trend, ang tugma sa'yo is yung organic organization or organic models 'no. Ano ba yung pinagkaiba nila? Na mechanistic, high specialization nabanggit ko na 'yan, rigid rin yung departmentalization, yun nga yung nabanggit ko 'no, na ito yun 'no, very classical ta's clear rin yung chain of command, narrow yung span of control, iilan lang yung nasa ilalim ng iisang supervisor 'no. Tapos yung centralization, ano ba yung centralization na tinutukoy? Yung decision making nga 'no, na kung saan yung decision making is nanggagaling pa rin dun sa pinakataas 'no, centralized tapos bababa 'no. Tapos yung high formalization yun sa rules and regulation niya, yung procedures nila formalized na kumbaga formal 'no, ayun yung nakapapel, ayun yung gagawin mo talaga, standardized. Samantalang kapag organic diyan mo makikita yung mga cross-functional teams 'no, kumbaga ayun yung ano, nakikita natin yung definition ng cross-functional, yung iba't iba kayo ng function 'no. Pero bubuo kayo ng isang team 'no, kasi meron kayong task, meron kayong goal 'no. Pero iba't iba kayo ng pinanggalingang expertise, iba't iba kayo ng function, para nga makapag-adapt dun agad sa demand o kung ano mang gusto niyo pa pang ma-accomplish na goal 'no. Ta's meron din tayong tinatawag na cross hierarchical team 'no, dito makikita sa cross teams 'no, sa cross hierarchical teams na hindi talaga masyadong nagma-matter yung departmentalization at yung ranking 'no. Kasi tumatawid na talaga, no, so hindi na talaga masyadong tinitignan yung ano, yung structure na yan kung upper ka ba o lower, basta yung mahalaga magsasama-sama kayo para sa isang goal, para sa isang task. Tapos yung free flow of information 'no, kung yung mechanistic kasi nanggagaling sa taas pababa, top, bottom 'no, ang organic naman free flow 'no, mula sa labas 'no, ikaw nasa ilalim ka. Makakatanggap Magbibigay ka ng impormasyon sa taas, may matatanggap ka rin, gano'n din naman sa taas na magbibigay sila, may matatanggap rin sila, free flow 'no. Ayan makita niyo yung mga illustration, yung ano 'no, kung sa mechanistic galing sa taas pababa, ito namang organic, paikot 'no, paikot, banda-banda, kaya nga free flow yung information 'no. Tapos yung span of control nabanggit ko na kanina wide yung span of control niya, tapos yung decision making decentralized sa pamamagitan ng paglalagay nung mga karamihan sa desisyon sa middle management 'no. Kadalasan ng mga desisyon na ginagawa is nanggagaling na lang sa mga middle managers.
Tapos yung sa low formalization nabanggit ko na since organic nga, unstable yung environment, kailangan yung mga rules and regulations nila is nag-a-adapt rin agad 'no, doon sa nangyayari sa environment. So, less sa kanila yung standardized 'no. Tinitignan nila kaagad kung ano ba talaga yung akma sa environment na 'to, ano ba talaga yung mas natatamang gawin 'no. Hindi sila nagse-set kumbaga ng mga rigid na rules and regulation, tinitignan nila kung anong akma. Ayun 'no, bilang halimbawa 'no, kung mapapansin niyo yung mga example ng mechanistic organization is tugmang-tugma dun o akma doon sa mga classical na organization 'no, tulad nung military, yung government, yung McDonald's 'no. Kasi McDonald's standardized yan, yung mga procedures niya tsaka yung mga rules 'no. Tapos pagdating naman sa organic, ito yung mga modern 'no, yung mga umusbong lang ngayon, yung Google, Spotify, yung mga high-tech, mga technology startups 'no. Kung mapapansin niyo kaya nga siya contingency theories 'no. Kumbaga yung contingency theories yung ang punto ng contingency theories, hindi niya naman sinasabing mali yung classical 'no, kasi binabanggit niya nga yung mechanistic, binabanggit rin ni Woodward yung mga manufacturing, hindi niya sinasabing mali yung classical. Pero ina-acknowledge rin ng contingency theories kasi yung mga point ng humanistic na kung yung humanistic o yung pati yung neoclassical is more on pagbangga doon sa classical. Siguro ang sabi ni contingency, wala namang mali sa inyong dalawa 'no, o sa inyong tatlo. Actually, ang titignan dapat natin ayon sa contingency is yung environment at yung technology. Kumbaga walang mali, kailangan lang mag-adapt ng organization kung tama ba doon sa lugar, panahon, demand, sa iba't ibang factors. Kung akma sila dun, magsu-survive sila, kung hindi sila akma, kung hindi sila mag-a-adapt, mamamatay yung organization. Kaya nga it depends 'no, ayun yung pinaka-point nung contingency. Nakadepende kung maayos ba yung contingency-ng nilatag mo, kasi kung hindi maayos, mamamatay, kung maayos, kung makakapag-adapt ka, mabubuhay, mag-i-thrive yung organization. Ayan na, kung may tanong pa, puwede namang mag-comment na lang.